Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang What's up, Kakay? I am your Kakay, Don G. Kimhoko. At ako naman ang inyong Kakay, Earl Sotoya. At kayo'y nanonood pa rin dito lang sa Youth Talks. So, ayan na, ngayon pong episode natin ay nandito tayo sa Nagcarlan, Laguna. Ang kasama po natin ngayon ay mula po sa Barangay Poblacion 1. At ayan po, pwede po kayo magpakilala. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ricardo III A. Gangay at maaari niyo po ang tawaging third mula po sa aming bayan, Nagcarlan, at kasalukuyan po ang SK Councilor po ng Poblacion 1. At ayun po, isang leader, kabataan. Ayan. So, ayan, nabanggit na niya, partner na leader, kabataan. So, bali, doon po iikot yung ating usapan dito po sa episode na ito, no? So siguro simulan na po natin yung ating discussion. So ang una pong question is, ano po yung kahulugan sa inyo ng kabataang may ambag? At paano ito napapakita ng inyong grupo or ng inyong organisasyon sa komunidad? Ayan, actually Kuya Earl, hindi naman ganun kalalim yung pagkakaintindi ko sa kabataang may ambag. Yung simple gawin lang ng mga kabataan ko ano yung gusto nila. At yun nga, bilang isang organisasyon na may pinapangarap na, yun nga, maging sila lamang is parang sapat na yung kung ano yung kagustuhan nila sa puso. Dahil naniniwala ako na kung ano man yung gawin natin sa komunidad or kung ano man yung gawin natin sa sarili natin, maliit man o ito, or malaki, is malaki yung magiging, patuloy na magiging malaki yung ambag nito sa kapaligiran natin. And yun, parang bilang kabataang may ambag na ginagawa na lahat para sa iyong sarili, ay magiging malaki din yung ambag doon para sa ating mga komunidad. Ayun lang. Ayan, parang para sa akin din, siguro yung kabataang may ambag is by simply voting kapag may eleksyon, talagang yung pakikiisa. Kahit sa simpleng pakikiisa lamang sa mga proyekto ng SK. Example, merong KK Assembly, yung simpleng pag-attend. Dan mapapakita na natin yung ambag natin dito sa ating komunidad. Pati kapag pinag-usapan natin ang usapang ambag, di ba? Kaya nga sinabi natin kanina, kahit simple, kahit maliit na bagay, tamang pagtatapon ng basura, simpleng pagboto, kapag pinagsama-sama natin yung maliliit na ambag, malaki yung dulot niya para sa lipunan at sa bansa. So ngayon naman, Sir Third or Kuya Third, pinag-usapan natin yung kabataan. Ngayong linggo ng kabataan, anong aktibidad ang pinaka-tumatak sa'yo at sa palagay mo ay pinakamalaki epekto sa kapwa mo kabataan? Ayan, actually Kuya, sa aming barangay po is kakasimula pa lang po ng aming liga na pinamagatan pong Olympics, which is, nga po, kinikater niya po yung hindi lamang basta basketball, volleyball. Ngayon po is nagkakandak po kami ngayon pati po ng billiard saka po ng badminton. And yun nga po, kasi simula pa lamang po ng liga namin is yung mga participation naman po namin sa Linggo ng Kabataan is sa municipal-wide na po, which is nagfo-focus naman po siya sa tinatawag nating SDG or Sustainable Development Goals na kung saan yun nga po, parang nakakalimutan po kasi ng mga leader ngayon na hindi dapat ang mga proyekto natin is one time, big time lang. Dapat alam natin kung ano yung magiging kasunod ng ating mga proyekto after natin i-implement. Ano yung maaaring kahinatnan or maaaring kumbaga is dapat gawin ng mga kabataan after. Kasi dapat laging may follow-up since yun yung mga proyekto dapat natin, sustainable. And yun nga po, pag sinabi natin sustainable is ginagamit natin yung mga resources natin na hindi naisa sa alang-alang yung mga resources nung gagamitin na mga kabataan sa susunod na panahon. Yes.
Totoo yun kasi napakahalaga na sustainable dapat ang projects kasi sayang yung Resources. mga resources na gagamitin natin doon sa isang proyekto. Siyempre, hindi lang kasi yan parang mas mahalaga na sustainable yung projects na parang mas lumawak, mas madami yung makinabang sa kanya at mas maging malaki yung impact niya sa komunidad at sa mga kabataan. Kumbaga yung sinasabi nating project, hindi lang yung, tapos na yun. Sosolusyon na niya ng Tatalo na tayo sa ibang project. Yung naiisip nating project, mostly ng mga kabataan, is pang long term. Yung kaya niyang isustain yung pang matagalang problema ng lipunan. Ayan. Siguro, dumako naman tayo dun sa isa sa mga organisasyon na kabilang ka. Ano kaya yung mga inisyatibong isinusulong ng Kaparis upang mapalakas ang advokasya ni Gato Rizal sa makabagong kabataan? Ayan, actually kuya, yung Kaparis po or Kabataang Pangarap ni Rizal is mahalaga po sa puso. Dahil doon po ako nagsimula. At yun po, nagsimula po siya ng grade 8 dahil nagkaroon po ng parang seminar po patungkol kay Rizal. Actually, hindi po talaga malapit si Rizal sa puso. Pero yun nga po, dahil po sa Kabataang Pangarap ni Rizal is mas nahubog po talaga yung personalidad ko at yung puso ko sa paglilingkuran. Dahil, yun nga po, para ang paniniwala ko po is hindi natin ituturo ang serbisyo sa mga tao. Kusa na lamang itong pumapasok sa iyong puso at once na pumasok na is hindi na siya mawawala. And yun nga po, when it comes po sa mga initiatives is babanggitin ko po yung flagship event po ng Kaparis, which is yung Enrailets, which is ginagawa na po siya ng 11 years na sa ngayon. And ang parang ginagawa po niya is ituro si Rizal at ang leadership na gusto niya dahil hindi naman po talaga gusto ni Rizal ng revolusyon. Ang gusto lamang niya i-reforma. At yun po, yun parang kagustuhan ni Rizal na maituro sa kabataan. Yun po ay libreng camp for 3 days po para sa mga kabataan sa nagkailan na high school and senior high school. Yun po ay binibigay namin ng libre sa kanila. At parang ang byproduct po is, nga po, maging sa mga linya po ng mga batch po na enrolls na yun is may maging somehow at least isa na katulad ni Rizal. Na yun nga po, pinangahawakan po ng, meron po kasi kaming parang arm organization din po, which is yung Knights of Rizal. Sila po yung tinatugaran namin mga tatay na organisasyon na tumutulong sa amin when it comes po, lalong-lalo po sa financial. Since nga po, yung gusto namin ibigay ng libre sa kanila at maging regalo para sa kanila. And po, as of the moment is meron na po akong 11 nga po na edition. And sa ngayon pong taon is gaganapin po ang 12 edition po na Enrolls. Yung nakaraan pong term or nakaraang seminar is pinamagatan namin nasaan ang lalaki sa Luneta. Dahil parang gusto po namin siyang gawing modernized na yun nga po, ang lalaki sa Luneta is tayo bilang mga kabataan na gumagawa ng pagbabago. At yung isa naman po is yung tinatawag nating Kariton ni Pepe. Which is, yun naman po is halaw po sa proyektong Agham sa Kariton. Which is, yun nga po, Agaton or Agham sa Kariton na naglalayan po na ituro ang siyensa sa mas masayang paraan. And yun po, parang tinulad po namin yung Agaton sa Kariton ni Pepe na ituro naman po si Rizal sa mas makabuluhang point of view po. And yun nga po, parang kami po is mga nakabihis po ng mga tauhan sa Noli Me Tangere. At pupunta po kami sa mga school at ituturo po si Rizal. At yung ginawa niya po sa Dapitan, which is yun po yung parang pinaka-vital po since nung pinatapon po siya sa Dapitan, siya po yung nagsimula ng development. And kumbaga dun po sa inattendan kong seminar before, tinatawag po siyang an SDG hero ahead of his time na kung saan dun nga po sa Dapitan is pinagana niya po ang water systems, education. And yung parang trust po ng project na yun is if anyone can be like Rizal, might as well any town can be like Dapitan. And yun po yung parang binivisualize po ng project na yun sa Nagkerlan, na makilala ang Nagkerlan bilang SDG town. And yun nga po, since ang target po ng mga kabataan na yun is mga high school, mga senior high, sila po yung may mga pinakamalilikot na isip na kung sa titingnan po natin sa una is, sila po yung, kumbaga sa una is hindi possible, pero with the help of LGU and mga katulad nating youth organizations, baka naman posible. Ayun po. Napakaganda nung mga initiatives nung Kapagis dahil syempre from Kalamba ako. Syempre doon yung
parang pinagmulan ni Gatwa Rizal. Napakahalaga nun para sa akin din. Kasi ngayon ko lang siya narinig na maano natin, ma-i-share natin, mapalaganap natin yung mga gustong mangyari ni Gatwa Rizal. At syempre, nakakatuwa na ganun yung ginagawa dito sa bayan ng Nagcarlan. Nakakatawa na buhay sa mga kabataan dito sa Nagcarlan yung kung paano isabuhay yung mga aral ni Rizal. So follow-up question lang po kuya, since we are talking about po dun sa trainings and seminar na initiatives po ng Kaparis, and we know na yung mga kabataan niya is more on social media. Ano po ba yung, naging struggle po ba yung paghahanap ng attendance sa kanila? Ayun po, para ang paghahanap po kasi ng attendance nun is binibigay na po mismo namin sa mga per school po kasi yun. So, meron po tayong siyam na senior high and high school sa Nagcarlan. So, ang nagde-decide na po nun is yung mga school heads. Pero there's a time po before na dinadaan po talaga namin sila sa interview para po malaman ko sino nga po ba talaga yung mga willing. And ayun po, so far, ako po bilang proyekto po ng yaring seminar is positive naman po ako na may nagiging byproduct or kinahihinatnan po yung mga project. And also, dagdag ko lang din po, nagkaroon na po kami ng pilot testing po dun sa Cariton ni Pepe. Pero sa mga bara-barangay po yun. Kasi ang iniisip po talaga namin is pagtutulungan po sa mga SK. Since sila po yung may upper hand sa pag-i-implement ng mga projects. Sa aming barangay po is, iniisip po namin magkaroon po na makilala po ang poblasyon una bilang, yun nga po, trademark po ng mga livelihood projects para sa mga kabataan. And sa Poblacion 2 naman po, Poblacion 3 is, ang problema po sa Poblacion 3 naman po is mga teenage moms. And pinaplano naman po nila magkaroon naman po ng avenue po para sa mga teenage moms na magkaroon po ng pagkakakitaan. And yung sa Alibumbungan naman po, kalapit po namin barangay is magkaroon po ng unity when it comes naman po sa mga agricultural projects. And yun po yung iniisip nilang way para magkasundo-sundo po yung mga kabataan through agricultural initiatives po. Napakaganda na aware yung mga mamamayan dito sa bayan ng Nagcarlan about dun sa mga kailangan nilang i-improve or kailangan nilang pagtulungan. Example, yung katulad ng sinabi ni Third na yung sa Alibumbungan, kailangan nilang ayusin yung kanilang about sa agricultural projects. Napakaganda na aware yung mga tao sa kung ano yung mga pwede nilang gawin para mas mapaayos nila yung kanilang komunidad. Pati makikita mo partner, kitang-kita yung collective effort, yung from organization nila, nakipagtulungan sila sa mga schools, and then mga kalapit na barangay. Kumbaga, collective effort, sama-samang pagkilos talaga para matulungan yung isa't isa. Tsaka syempre sa panahon ngayon, napakalaking bagay ng collaboration. Kasi hindi naman basta-basta din yung ibang mga proyekto na gusto nating gawin. Oo, mahirap siya pero kayang-kayang i-achieve, di ba? Basta magtutulungan. Yes po. Kaya siguro dito naman tayo sa usapin naman ng climate action at sustainability. Dito naman sa isa mo pang organization. Paano nakikilahok ang Y4SC sa mga lokal na solusyon para sa Nagcarlan? Ayun po. Sa usapin naman po ng Y4SC or Youth for Sustainable Change is marami po talaga ang tinatalakay tulad po ng freedom of information at paglaban po sa mali informasyon at isa na rin po yung climate change at yung pakikisa po namin is yung mga kunwari po is nagkakandak po ang mga sangguniang kabataan po ng Clean Up Drive. Nakikisa po talaga kami. Pero ang isa po namin proyekto na isinasagawa po ngayon is yung paghahanap po ng mga teenage moms din po talaga or single moms. At nagkaroon na po kami ng partnered organizations po din na magkakaroon po talaga ng avenue para sa kanila dahil isang malaking hamon po ang pagiging teenage mom. Hindi po, alam po natin na hindi ganun or hindi siya biro. And ayun nga po, isang panawagan na rin po para sa ating mga teenage moms na if nagnanais po kayo or gusto niyo po na magkaroon ng avenue is maaari niyo po kami puntahan ang Youth for Sustainable Change at bibigyan po namin kayo ng avenue para dito. Ayan. Sige, partner. Nakakatuwa na
isa sa mga pinaglalaban nila, nilalabanan nila yung misinformation and disinformation. As a campus journalist, di ba, parang sa social media, sa iba't ibang platform, nakikita natin talagang talamak yung pagpapalaganap ng misinformation and disinformation. At kasama na din dyan, syempre pag-uusapan natin yung AI, Artificial Intelligence. So meron mga deepfakes o yung mga video na hindi naman talaga legit from sources, kumbaga AI generated siya. So maganda, kumbaga tumalon yung puso ko nung nalaman ko pinaglalaban ng organization nila yung paglaban sa misinformation and disinformation. Kasi sa panahon ngayon, hindi lamang malayang impormasyon or malayang pamamahayag ang pinaglalaban na natin. Pinaglalaban na natin ang malaya at tamang impormasyon. Yan. Ano din, no, dagdag ko lang na based dun sa sinabi ni Third na yung mga cleanup drives, sobrang for me yun ang pinakamadali pero pinakamalaki ang impact. Siyempre, pwede natin siyang gawin ng libre, effort lang yung kailangan natin na makakatulong tayo sa ating kapaligiran, hindi lang, pati na rin sa ating komunidad. At napakalaking bagay nun kasi alam naman natin na lumalaki talaga ang problema ng basura dito sa ating bansa. Mahalaga na nakikita din ng Y4SC at katulong ang iba pang mga organisasyon, syempre sa iba't ibang barangay dito sa bayan ng Carlan and also sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Laguna. So yun, nabanggit din ni Third na bukod sa miyembro siya ng iba't ibang organisasyon, bahagi rin siya ng Sangguniang Kabataan. Ngayon po, paano ninyo tinitiyak na ang mga proyekto ng Sangguniang Kabataan ng Poblasyon 1 ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng kabataan sa inyong barangay? Ayun po. Ang pinakauna po namin talaga ang solusyon na parte din po mismo ng SKS, yung KK profiling, na kung saan nagkakaroon po kami ng surveys mismo po, bahay-bahay sa mga tao po or kabataan at inaalam po namin kung ano po yung mga gusto nila at pangangailangan. Nang sa gayon po is, yun nga po, alam naman po natin na mostly ang mga projects po talaga na SKA default or kumbaga nakasanayan na. Pero ang pinaka-crucial po kasi talaga na is, bagaman default man or for example po is school supplies, alam po natin kung ano yung mga school supplies na kailangan natin ipamigay. At yun nga po, yung pagtugon po namin talaga is inaalam po talaga namin kung ano po yung kagustuhan nila at hindi lang po dapat kagustuhan, pangangailangan, kung ano yung gusto at kailangan ng mga kabataan dahil hindi naman po sapat na kung ano yung kailangan nila. Maaaring kailangan po nila pero hindi po nila naiisip. Maganda rin po na natutugunan natin yung kagustuhan nila dahil yun po, nakaka-contribute din po yun sa overall ano nila, parang kumbaga satisfaction. And yun nga po, katulad po na liga, kagustuhan po talaga nila yun. And pwede po ba magbida rin po ng mga proyekto na ginawa namin? Ilan po sa kasi po, ang pag-iisip po namin ng mga proyekto ngayon bilang Sangguniang Kabataan is hitting two birds and one stone. Kumbaga is, for example po is, Katipunan ng Kabataan Assembly. Layunin din po namin na magturo po na about po sa SOGSC. Which is, yun nga po, bilang relevant din po talaga or mahalaga din po talaga ang pag-intindi po sa SOGSC, gender orientation po ng mga kabataan is, yun nga po, at the same time po is nailalahad po namin yung proyekto dahil yun po talaga siya, Katipunan ng Kabataan. Pero at the same time po, nabibigyan po namin siya ng kahalagahan when it comes po sa SOGSC. And yung another po is yung ginanap po kasi siya noong Pebrero. So, relevant din po na mag-discuss po kami about po sa voters education naman po. Na ako po mismo ang nag-talk po sa mga kabataan na ang matalinong botante ay walang kulay na nire-representa. Ayan po. Ayan, para sa ating mga manonood, sobrang halaga ng KK profiling. Dahil doon, malalaman natin yung mga data ng mga kabataan na nandun sa isang barangay. So, lahat na yata doon, malalaman natin kung ilan ang 15 years old, ilang ganitong, tapos kung saan sila nag-aaral, di ba? Ganun. Pwede rin po i-modify. So, ganun po yung dito sa KK profiling and also doon naman sa KK assembly. So, yun po ay mandatory every 6, parang first half and second half of the year. So, doon nire-report ng mga Sangguniang Kabataan yung kanilang mga nagawa and also yung budget allocation ng kanilang opisina. Bukod po dun sa sinabi ni Third na pwede siyang sabayan ng ibang mga programa katulad ng nabanggit niya kanina na sa OGSC and syempre yung voters education na talaga namang
yung SOGSC and yung voters education ay napapanahon kung kailan dapat igawin yung isang KK assembly. Ang ganda na nabigyang highlight yung KK profiling, di ba? Kumbaga, sa mass communication kasi ito yung tinatawag nating communication and community needs assessment. Kumbaga, lahat ng project nila, lahat ng gagawin nilang mga initiatives naka-anchored dun sa pangangailangan. Hindi lang basta, ito yung naisip namin, gagawin namin to. Hindi. Yung gagawin nilang project, yung gagawin nilang initiatives, they make sure na anchored siya or connected siya dun sa pinaka-pangangailangan ng community. So, magandang strategy siya para maging mas effective yung pamamahala. Tsaka isang malaking example dyan about sa KK profiling. Kasi baka mamaya magpatupad ang isang SK ng bowling pero wala naman naglalaro ng bowling dun sa kanilang nasasakupan. So, ganun po, kailangan nakaayon dun sa pangangailangan at dun sa mga talents ng mga kabataan na nakapaloob po dun sa isang barangay. So, yan. Dito naman tayo, no? So, napag-usapan na din natin yung about sa SK. May mga kabataang hindi aktibo sa programa ng SK. At siguro ang question, paano ninyo sila inaabot at iniimbitahan para makilaw? Ayun po. Una po talaga, problema po talaga ang pag-participate ng mga kabataan. And isa po sa mga ginagawa po talaga namin is, kung ano po yung ginagawa namin profiling, ina-house to house pa rin po namin sila. At ayun nga po, inaalam namin kung ano po yung mga dahilan ng pag hindi nila pagsama. Dahil, yun nga po, naniniwala din po, isa po sa mga kagustuhan po ng aming sangguniang kabataan is malaman kung saan po sila payapa or saan sila comfortable. Dahil, bagaman kahit ang karamihan po ay go naman, kung may umiisa pong naniniwala po kami na kung kahit may isa mang umaaray is dapat pong tugunan pa rin po namin kung ano po yung kakailangan nila. And yun po, parang bilang sagot po is nag-house to house po talaga kami at inaalam po kung ano yung kailangan ng mga kabataan. Ayan, partner, sobrang halaga doon na makita natin or makita nila na sa bahay-bahay. Kasi syempre, makakausap mo yung mga kabataan, malalaman mo kung anong dahilan. Ang magiging resulta nun, pwede kayong mag-adjust. So, ibig sabihin, example, ang isang event or isang project ay gagawin ng weekdays, pero ang mga kabataan ay available lang ng weekend. So, pwede nating i-adjust para mas marami yung makilahok at yung mag-participate dun sa mga projects na isinasagawa ng sangguniang kabataan. Nakakatawa na kitang-kita mo yung kanilang effort, di ba? Pwede naman sa social media, di ba? Pwede nilang i-contact through messenger. May social media naman tayo, may internet. So, just a flick of a finger, pwede naman nilang tanong kung bakit sila hindi pupunta. Pero yung effort na pupuntahan ka sa bahay, kakausapin mo personally, di ba? Kita-kita mo yung effort nila doon para matugunan yung kada problema kung bakit hindi nakakapunta or nakaka-attend yung isang kabataan. So sa pananaw ko, napakalaking tulong nung ginagawa nila. So sa pananaw mo naman po, paano makakatulong ang kabataan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad? Ayan, kuya. Pinaka siguro basic na sagot dyan is yung pagsunod sa mga kung ano man yung alituntunin ng mga barangay. And yung pagpa-participate, kumbaga pagsunod at pakikiisa sa mga proyekto. Dahil ayun naman po, sa barangay naman po namin, kampante po kami na pinapatupad po talaga namin ng maayos sa mga proyekto. Katulad po ng KKDAT, isa po yun talaga sa mga vital organizations na kumbaga hindi po nabibigyan pansin po ng mga kabataan. And meron po kami ngayon KKDAT officers. Kaka-conduct lang po namin last month ng election po na kung saan nga po kabataan kontra droga at terorismo. Na kung saan tinutulungan po siya ng mga DELG and ng PNP po na magbigay po kaalaman patungkol sa mga drugs. And yun nga po, yung mga, kumbaga, when it comes po sa usaping kapayapaan at kaayusan sa barangay, yun po, bilang sagot po is yung pagsunod at pakikiisa sa mga proyekto po ng barangay at munisipyo. Partner, parang sobrang nagugulat ako dun sa mga mga samahan, mga gawain na meron sila noon. Siyempre, as leader kabataan din, malimit yung mga ganong barangay na nagkakandak ng mga ganon. Kasi itong KKDAT ay
bago sa ano ko, bago sa pandemic ko, kasi parang napakagandang innovation na pagsamahin na yung pagkontra dun sa droga at terrorismo. So terrorismo, no, kasi mayroon siyang connect, parang somehow connected sila, di ba? Na pwede natin silang sabay na maiwasan. At napaka ganda noon na meron pa mga officers na talagang makikita mo na sinusustain nila yung proyekto na hindi lang basta-basta ginagawa. At ayun, talagang very commendable yung etong KK na to. Diba? At kitang-kita mo agad, sobrang clear nung mission and vision nila. Kabataan kontra droga at terorismo. Alam mo na agad kung para saan yung organisasyon nila. At alam mo essential siya sa isang community. But yung sinasabi natin na simpleng pagsunod, simple siya pero sa ibang kabataan napakahirap nun, di ba? So kung mahirap siya sa isang simpleng kabataan, kailangan mag-exert ng extra effort yung mga organization, which is meron yung mga kabataan dito sa Nagcarlan. Ayan, siguro ang question natin na susunod is yung naman yung mga natutunan mong aral mula sa pagiging SK mo na miyembro. Siyempre yung mga SK is part na din sila ng Local Youth Development Council. At syempre meron silang may mga meetings yan eh. So paano mo ito ginagamit sa pang-araw-araw mong pamumuno? Ayun, actually yung pagsama po talaga sa mga organizations na kinabibilangan ko is malaki po yung naging part po sa pagtingin ko po sa buhay. And yun nga po, hindi lang po sa buhay ko, pati rin po sa kung paano po mag-act yung mga ibang tao sa paligid ko. And yun po, siguro po, isa po sa parang pinaka naging regalo po ng pagsama ko dito is yung pag-intindi nga po sa mga tao nakapaligid sa akin. At kung paano po sila pakikisamahan dahil yun nga po, hindi po siya madaling matutunan. At isa po siya sa malaking parang key factor kung paano po, yun nga po, makisalamuha po. And yung baga, parang pag-part ka po talaga kasi ng LYDC is nakakakilala ka na iba't ibang tao. At kung paano sila mag-act. At yun nga po, parang mas maging resilient din po sa pag-act since dapat po natin tanggapin na lahat ng tao is iba-iba. At marapat po na kapag nasa public service ka is intindihin mo at sumabay po sa agos ng paglilingkod. Ayun, partners. Tamang-tama yun. Alam mo kasi, syempre, as a member din ng LYDC, pero doon naman sa lungsod ng Calamba, na matututunan mo talaga kasi sa pagharap mo sa mga taong miyembro ng organisasyon or namumuno ng iba't ibang organisasyon ng kabataan, makikita mo yung kung paano nila ginagawa, kung paano sila nakikipag-usap, kung paano sila makitungo, kung ano-ano yung mga advocacies nila. At syempre doon, makakasalamuha ka ng iba't ibang tao na kailangan mong intindihin, kailangan mong alamin kung paano nga ba nila ginagawa yan as a member ng LYDC, syempre. And doon kasi parang matututunan mo na sa sarili mo na parang papasok na lang sa'yo yun eh, na merong maitutulong sa'yo yung mga kabataang nakakasalamuha mo when it comes to youth development. Kasi syempre as a kabataan, mas maganda na manggagaling sa kabataan ang mga ideas, ang mga projects na alam nilang mas makakatulong doon sa mga kapwa nila kabataan. Ang ganda, napakaganda ng mga salitang binitawan niya kanina, no? Agos ng paglilingkod, di ba? Kumbaga kung imagine natin, di ba, kapag ang agos, dire-diretso yan, di ba? Pero along the way, habang dire-diretso siyang umaagos, maraming malalaking alon, may maliliit na alon, marami kang pagdadaanan, maraming pagsubok. Pero pinakamahalaga, kaya nga sinabi ni Third, tuloy lang. Patuloy ka lang sa agos sa paglilingkod dahil pararoonan nun ay ang mapayapang pararoonan, di ba? Ang ganda ng sinabi niya. Ayan, so siguro pansamantala muna natin puputulan ang ating discussion. Ano po? So, ayan, makakasama pa rin po natin sa ating pagbabalik si Third mula po dito sa Barangay Poblacion 1 ng Carlan, Laguna. At magbabalik pa rin po ang Youth. At magbabalik pa rin po ang Youth Talks. Nagbabalik pa rin ang Youth Talks.
So ngayon usapang kabataan pa rin. Alam natin na ang daming kinakaharap na problema ng kabataan, emotion, mental health, job readiness, misinformation, disinformation. Ngayon, third, sa iyong pananaw, ano yung dapat nating unahing tugunan? Ayun po. So, bilang kabataan nga po, or bilang tayong kabataan, naisip ko po siguro, irarank na lang po natin. Uunahin ko po talaga ang mental health. Dahil, ayun po, medyo hamon po talaga ang pag-distinguish po ng mental health sa mga kabataan. And marami po talaga sa hanay natin ang mga nakakaranas nito at dapat po talaga siyang matugunan ng responsibly. Dahil, yun nga po, parang crucial po kasi talaga siya sa pag-iisip po ng mga kabataan. And alam naman po natin na bagaman malaki po talaga or magaling po talaga mga kabataan is dagok pa rin po talaga ang ating kaisipan sa pagbibigay ng ng ating mga ideya. And siguro pangalawa po is yung disinformation. And yun nga po, bilang isa rin po sa nagalaban po ng freedom of information, dapat po natin matutunan na yun nga po, hindi po talaga or non-existent po talaga ang tinatawag nating fake news. Meron lamang po tayong tinatawag na misinformation, disinformation at malinformation, which is dapat po siyang matutunan ng mga kabataan kung ano po yung pagkakaiba-iba nito. And yun po, kapag alam na po talaga natin ang paggamit po ng tamang informasyon, malaya at tamang informasyon, ay yun po talaga ang susi natin sa pag-unlad or parang opportunity para sa atin at para rin po sa iba na makapagbahagi po kung ano responsibly. And yung last po talaga is yung job readiness. Since yun nga po, parang pwede na rin po kasi talaga siyang in partnership sa ating mga LGU. Since yun nga po, alam din po talaga nating problema din po talaga ang unemployment sa ating bansa. So, if irarank po sila is mental health, yung misinformation, malinformation, and disinformation, at yung job readiness po. Yan siguro, partner, kung ako, ganun ko din siya i-rank. Kasi syempre, napakahalaga naman talaga kasi ng mental health. Dahil sa mental health, alam naman natin na maraming insidente na iba't ibang gawain kapag meron tayong something na iniisip, syempre, hindi natin yun mapipigilan, di ba? Kaya, for me, that's number one din na kailangan nating tugunan agad-agad. Sa akin naman, kung kaya natin pagsabay-sabayin, di ba? Di ba? Kasi di ba, yung mental health kasi parang, if you are not mentally capable, di ka makakapaghanap ng trabaho. Hindi mo madidistinguish yung misinformation and disinformation. Kapag sa ibang kaso naman, kapag hindi sila nakakahanap ng trabaho, may financial crisis, so naapektuhan din yung mental health nila. So, kung ako yung tatanungin, kung kaya naman natin, Yes. sabihin natin. Bakit nga naman kasi tayo kabataan tayo, di ba? And, dito na tayo sa susunod. So, paano naman nagkakaisa ang iba't ibang youth organization sa Nagkarlan upang maisakatuparan ang programang pangkabataan? Ayun. Ang proud po talaga ako sa LYTC po or sa in general po ng kabataan Nagkarlan dahil established po talaga ang system po pagdating po sa pagsasagawa po ng mga youth programs. And yun nga po, centralized po talaga na once may magawa pong proyekto ang mga kabataan or organization is binibigay po namin ito sa LYTC. And tinutulungan po kami ng aming LYTC, sila Kuya Pat, sila Kuya Enday, na makapagbahagi po ng aming initiatives at nang sa ganun po is matugunan po na aming kapwa kabataan. For example po is magkakaroon po kami ng mga clean-up drive po talaga. Nagpa-participate po talaga ang LYTC sa po ang mga sangguniang kabataan. And yun po, katulad po ng aming initiatives po ng Kaparis po and Relets, once na mabigay po namin talaga is tinutulungan po nila kami makapag-disseminate. Hindi lamang po sa SK Federation, hindi lamang po sa LYDC, kundi rin po sa sakop namin DepEd. Since yun nga po, parang yun din po yung nakakatuwa din po talaga sa Nagkarlan na once magkaroon po kami ng project, konting lapit lang po namin sa aming district supervisor, sa aming mga school heads is nag-go po talaga sila. Dahil yun po, parang na-establish na din po talaga namin yung eagerness po namin. At the same time po yung trust sa pag-build po sa mga sarili nating kabataan po. Ayun. Ayun, partner, no? Dito yung mga, yun, as per the, yung mga, yung pagkakaisa ng iba't ibang youth organization sa Nagkarlan. Napakaganda, no, na yung LYDC, yung LYDO ay
parang yung mga projects ay centralized. So, ibig sabihin, kapag gumalaw ang isa, gagalaw din ang isa. Para siyang hindi siya paligisahan. So, kasi syempre, hindi naman natin mapipigilan yung mga ganong pero napakaganda dito sa Nagkarlan kasi nga, yung iba't ibang organization ay nagtutulungan para kang all for one for all, no? Na hindi mo kailangan na parang hindi mo kailangan na mag-effort ng sobra-sobra para maabot mo yung mga kabataan na pwede mong makatulong. Kasi by simply sa announcement ng LYDC, ng SK Federation, at syempre ng mga partner na school, di ba? Ang ganda partner no, na kahit iba't iba yung layunin nila, iba't iba yung goals nila, kapag may isang project, lahat, nagtutulong-tulungan sila. Kumbaga, tinatawag natin, para silang octopus. Kapag gumalaw yung isa, lahat gagalaw. Pati sino-sino pa ba yung magtutulungan, kundi tayong mga kabataan lang din talaga. Next question naman po, kung ikaw ang bibigyan ng pagkakataon na bumalangkas ng youth policy para sa bayan, anong aspeto ang bibigyan mo ng prioridad? Ayun po. Sa Nagkarlan po kasi marami na po talagang pre-established youth policy po talaga. And if mabibigyan po ako ng oportunidad na magpalawig pa sa part po ng education. And yun po, bagaman meron na naman pong scholarships and recognition po para sa mga magna suna. Ang bibigyan ko po pansin sa edukasyon ay yung sa aming college part po. Since yun nga po, alam naman po na aking mga kabataan nakaka-establish pa lamang po ng satellite LSPU campus po sa aming bayan. And mas mapaitingin po natin ito sa pagdadagdag po ng mga programs in partnership with sa LGU. Nasisimulan po nga po ng policy and then lobbying po sa LSPU campus and government. And yun po, parang pagtutulungan po between them na makapag-provide po. It's either facility and faculty. Nang sa gayon po is, nga po, mas maraming kabataan po ang hindi na maghihirap pagdating po sa transportasyon. At nga po, hamon ng kolehiyo dahil alam naman po natin na in general, mahirap po talaga ang buhay kolehiyo. And at least, kapag meron man lang po ng programa na gusto nila is, hindi na po sila mahihirapan na magbiyahe pa. Dahil, nga po, ang biyahe po talaga isa sa mga bagaman nakaupo ka lang ay nakakapagod dahil doon po nagkakaroon ng mga reflection niya sa buhay. Ayun po. Ano yun, partner? Alam mo kasi, syempre dito sa bayan ng Nagkarlan, may limitasyon ang transportasyon. May oras ang first trip and last trip. Pero, syempre, minsan medyo madalang ang mga pumapasadang jeep. At siguro, dun sa nasabi ni Third na yung kakabukas lang ng bagong satellite campus ng LSPU. Kasi syempre, sa isang lugar na may parang merong limitasyon ang transportasyon. Mahalaga na magkaroon ng mas malapit. Syempre, kasi kapag pupunta ka sa ibang bayan, ay medyo malayo at kakainin yung oras mo. Syempre, yung financial ay maapektuhan din. Kaya, thumbs up yung etong youth policy na gustong pagtuunan ng pansin ni Third. Nakakatawa partner, nung tinanong natin si Third, walang pag-aalinlangan. Sinagot niya, college, yung sector daw ng college education, di ba? Kasi iba yung ilan sa atin, misconception na college naman yan, kaya na yan, ganyan, matanda na yan. Pero on the other side, mas hirap yung mga college, di ba? Financial, kung paano mo pagdadaan yung lahat ng kailangan ng pagsubok. So napakaganda na walang pag-aalinlangan. Sinagot ni Third, college education yung sector, yung pagtutuunan niya ng pansin, di ba? Ayan, siguro ito. Paano mo naman ilalarawan ang ugnayan ng kabataan at lokal na pamahalaan sa pagtataguyod ng pagbabago sa bayan ng Nagkarlan? And kumbaga, kung ilalarawan ko pa ang kabataan po talaga ang pangkulay or colors po talaga sa pagbabago po nagaganap sa aming bayan. Dahil, yun nga po, parang kami po yung nagiging lakas, kumbaga. Especially po sa mga development projects na kung kailangan man po ng ganito or ganyan sa bayan is one call away po talaga. Since nabanggit ko po na centralized po talaga yung hindi lang po projects, kundi communications po is naaasahan po kami hindi lamang po sa aspeto po ng pangkabataan, kundi po sa overall po na
development po ng aming bayan. And yun po, kung mailalarawan ko po talaga or may describe ko po ang aming mga kabataan sa bayan ng Nagkailan, kami po ang tagabigay kulay sa pagbabago po. Na yun nga po, kung sa biro man po is drawing, is kami po talaga ang nagdo-drawing po sa development po ng bayan namin. Ayun po. Ayun, maganda partner kasi yung mga kabataan mismo ang gumagawa doon sa mga gusto nilang pagbabago. At syempre, sino pa nga bang kikilos para doon? Syempre, kundi yung may mga kagustuhan ng mga kabataan ang gagawa nun para sa bayan. Diba? Pati partner, ang kabataan kasi talaga iba yung creativity nila, iba yung iba tayo mag-isip, 'di ba? Kumbaga, yung mga medyo matatanda, may kulay silang naibibigay, pero ang kabataan mas matingkad ang kulay na ibinibigay nila dahil iba yung idea nila iba yung innovation na mga hindi mo akala, naisip nila ito, di ba? May mga ganun silang initiative na alam mo nakakatulong at may magandang layunin para sa community nila. So, third naman, para naman sa next question, ano ang personal mong inspirasyon bilang isang kabataan leader at paano mo ito nais ibahagi sa iba? Ayan. Nagsimula po kasi ang aking istorya bilang isang pagiging leader, kabataan sa nakakatawa pong kwento. Dahil nung simula lamang pa, gusto ko lamang pong gawin ng mga bagay na makapagpapaulad sa aking sarili dahil may crush po ako. Ayun po, dahil dun po sa crush ko pong yan, parang gusto ko pong inisip na wala na po siya ibang magustuhang iba. Kaya bilang ako po, is ginagawa ko po lahat ng bagay na makakapagpaunlad sa aking sarili. At yun po, parang bilang tumatagal po yung panahon is nare-realize ko po na hindi ko po pala siya ginagawa para sa kanya, kundi para sa aking sarili. And yun po, hanggang ngayon thankful pa rin po doon sa taong yan. And parang ang mensahe ko po na gustong ibigay is, kumbaga, gawin niya lamang po kung ano po yung magpapasaya sa inyo. Dahil parang at some point po talaga, sarili niyo po yun kayo po yung makaka-discover kung ano yung parang mainam sa inyo. And on the latter part po is makakatagpo talaga tayo ng mga tao. And palagi po nating piliin na maging mabuti po para sa kanila. And yun po, doon po talaga mabibuild yung connection. And yun po, bilang maging isang kabataan leader is, yun po, gawin niyo lang po kung ano yung magpapasaya sa inyo. At para na rin po sa iba. Ayan partner, talaga namang yung mga kwento sa likod ng pagiging isang leader kabataan ni Third ay parang hahanga ka kasi syempre sa mga panahon na yon yung realization niya na kailangan niyang pag-igihin, parang i-improve yung kanyang sarili is nagawa niya kahit merong parang akala niya para doon sa crush niya yung ginagawa niya pero yung kinalabasan ay para na din talaga sa sarili niya at syempre doon siya sumasaya. Akala niya mahuhulog siya sa pagmamahal in a romantic way pero at the end habang tumatagal nahulog siya sa pagmamahal sa paglilingkod. Yes. So ganda rin sinabi niya na piliin natin kung saan tayo masaya, di ba? Kasi di ba bilang isang leader kabataan, minsan kadalasan nga libre naman yung servisyo natin, di ba? Walang kapalit, wala tayong hinihinging kapalit. So kapalit niyan, nandiyan yung pagod, sakripisyo, nandiyan yung feeling mo, susuko ka na. Pero at the end of the day, kung masaya ka sa ginagawa mo, may sense of fulfillment and lahat parang nasuklian. Kung makikita mo masaya yung sarili mo at masaya yung bayan or yung pinaglilingkuran mo, nandun na. Panalo ka na doon, di ba? Ayan. Siguro dito tayo. Third, kung meron kang mensahe sa mga leader kabataan, dito sa bayan ng Nagkarlan. Ano ito at bakit ito mahalaga sa panahon ngayon? Ayun, siguro po yung palagi ko pong pinangahawakan na palagi pong magkaroon ng busilak na puso at malawak na pangunawa. Dahil, yun nga po, alam naman po natin sa hamon po ng paglilingkuran hindi po talaga ito madali. Palagi po tayong, or hindi naman po palagi, may mga pagkakataon po na magkakamali tayo. At palagi po nating isipin na maging mabuti po or maging mapangunawa sa kung ano naman po yung mga nagiging nangyari. Nang sa ganun po is hindi po tayo magdagdag ng stress sa mga tao. And ayun po, kung may mensahe man din po talaga is yun po, palagi po natin maging mabuting tao. And tingnan po yung positive side sa lahat po ng mga negative. Dahil
hindi po talaga one-time victim or short span yung paglilingkod. Marami po tayong mga kadaupang palad at hindi po natin alam na baka sa ibang tao is yung pagkakadaupang palad po natin yun is yun po yung magbibigay sa kanila ng spark or apoy po mali sa kanila. So, sa bawat makakaharap po nating tao is palagi po nating ibida ang pagkakaroon ng busilak na puso at malawak na pangunawa po. Ayan po. Ayan, partner, talagang totoo yun. Kasi kapag ang isang taong nakasalamuha mo ay nagkaroon ng bad impression sa'yo, so parang, ayoko na dyan, ayoko na sumama sa mga ganitong, yung mga pinapangunahan ng proyekto. So, syempre, alam naman natin na sobrang lakas ng impact ng word of mouth. Na kapag meron siyang naranasan na maganda man o pangit, mabilis niya yung may share sa mga kaibigan niya hanggang sa magpasalin-salin at madagdagan o mabawasan man yan. At syempre, meron yung impact para dito sa mga leader kabataan or dun sa mga advocacies na gusto nating gawin. 'Di ba? Kaya napakahalaga niyan mga sinabi ni Kurt. Ang ganda partner na sinabi niya, kada may kakaharapin tayo o kada may kakausapin tayong tao, palagi natin ibida yung busilak na puso at malawak na pangunawa. Dahil nga sinabi mo kanina partner na napaka-powerful ng word of mouth. Kung may kakayahan siyang pasiklabin yung apoy para sa isang tao, may kakayahan dito patayin yung apoy, di ba? So piliin lagi natin yung maging mabuti at piliin natin unawain kung ano yung pinagdadaan. Sa ganun maging instrumento tayo, di ba? Para mas magawa niya yung mga kailangan niya gawin at mas maabot niya kung ano may kailangan niya abutin or pangarap. At para naman po sa huling katanungan, ano ang pangarap mong iwanang pamana or legacy bilang isang kabataang bahagi ng organisasyon sa inyong bayan? Ayun po. Siguro po maging, or hindi man ako yung makilala nila, pero parang isang ugali po na, nga po, sa hamon po kasi ng paglilingkuran natin is, hindi po talaga maaari itong maging perfect. So, more of parang hindi man legacy kundi aral na kapag nagkamali ka is maging accountable tayo sa mga magiging pagkakamali. Dahil palagi natin nababanggit ang transparency, accountability, or yung mismong word na accountability. Pero yung aral po talaga sa pagiging or nung word na yon na accountability is mahirap po nating maisa puso. And yun po, bilang isang leader po siguro is makilala po nila yung mga sarili nila na marunong pong tumanaw na or alam ang pagkakaintindi sa salitang accountability. And yun po, bilang katulad din po ng mensahe kanina is magkaroon po ng busilak na puso at malawak na pangunawa. Yun naman po. Kasi partner, yung accountability, kapag meron kang isang proyekto, tapos meron nangyari na something na hindi maganda, parang hindi mo siya ipapasa sa iba. Parang, ikaw na mismo or magtutulong-tulong kayong gumawa ng paraan para umayos yung problema na nangyari na yon. So, ganun yung isang example ng accountability. Parang hindi mo ipapasa sa iba yung mga posibleng problema na nangyari sa loob ng iyong pamumuno or sa loob ng iyong leadership doon sa loob ng organisasyon. Pati ang leader kabataan, hindi naman tayo perfecto, di ba? Marami tayong pagkakamali at marami pa tayong kailangan maranasan at matutunan. At kung matapang tayong suungin yung isang bagay, dapat matapang din tayong tumanggap ng mga pagkakamali at matapang tayong matuto pa ng mga bagay na makapagpapaunlad para sa ating sarili. Ayan, syempre, sobrang siksik yung ating usapan dito po sa episode na ito. At syempre, napakadami nating napag-usapan about sa leadership, about sa sangguniang kabataan at sa mga organization. At syempre, yung mga local youth action since ito po ay kasabay ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. So, ipapalabas ito doon sa week ng Linggo ng Kabataan. Ayan. Third, baka meron kang mga gustong batiin. Ayun po. Una-una po, nagpapasalamat po sa Sangguniang Kabataan po ng Poblasyon 1. Ganyan din po sa Sangguniang Barangay po ng Poblasyon 1, kay Kap Maxarela po at sa aming chairman, SK Castaneda, Renzo Castaneda. Ganun po rin sa aming mga magulang. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy po ako naglilingkod at sa mga tao na nakasalamuha. Yun po. Ayan, maraming salamat po kay Kapitan Mark Joseph Surela and syempre sa Sangguniang Barangay ng Poblasyon 1 and
Also sa ating SK Chairman ng Barangay Poblacion Una, si Honorable Renzo Castañeda at sa mga SK officials na kasama ni Third. At yan, siguro isa-shoutout lang din namin yung mga kasamahan namin sa G32. Yan, shoutout po sa mga kasamahan namin sa G32. So, ayan, siguro partner, dito na natin tatapusin yung ating episode ngayong araw. Abangan nyo pa rin po kami dito sa aming programa. Ako po ay inyong kakay, Earl Satoy. Ako inyong kakay, Don G. Limhoco, at ito ang U-Talks!